kasama sa iyong magiging Saksi! Nakapagpiyansa man sa kasong graft, sa kulungan pa rin ang bagsak ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo matapos siyang arestuhin para naman sa kasong qualified human trafficking na non-bailable. Pero balak ng kanyang abogado maghain ng petisyon para makapagpiyansa pa rin ang kanyang kliyente. Mula sa Pasig, Saksi Live si Katrina Son. Katrina? Atom sa aking likuran nga sa ikalawang palapag ng Pasig City Jail Female Dormitory. Diyan makukulong si dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Nakahanda na rin lahat ngayon dito sa kanyang pagdating. Sa Pasig City Jail Female Dormitory, ikukulong si dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Dito, iniutos ng Pasig RTC Branch 167 na i-detain si Guo habang nililitis ang kanyang kasong qualified human trafficking dahil sa pagkakaugnay niya sa pugos sa Bamban. Non-bailable ang kaso niya at ng 14 pang akusado. Kasama rito si Huang Jiang na tinawag ng PAOK bilang boss of all bosses ng Pogo at si dating Technology and Livelihood Resource Center official Dennis Cunanan. Inaasahang darating si Guo sa Pasig City Jail mula sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Sa Crame siya unang idinitain alinsunod sa utos ng korte sa Capas Tarlac para sa kasong graft. Kaugnay yan sa pag-issue niya ng business permit sa Pogos sa Bamban kahit expired na ang lisensya at kulang sa requirements. Ang graft case na yan, inilipat na sa Valenzuela City RTC Branch 282 kung saan dinala si Guo kanina. Bantay sarado, naka-Kevlar helmet at naka-vest pa. Ngayon dapat ang arraignment para sa dalawang kaso ng graft. Pero di natuloy dahil sa nakabinbin na motion to quash information ng depensa. Kaya may hanggang Miyerkules ang magkabilang panig na magsumite ng posisyon tungkol sa motion. Ang gusto sana ni Judge Amigo Amano sa Valenzuela City Jail makomit si Guo. Sa kabila yan ng hiniling ng abogado ni Guo na si Attorney Stephen David na manatili ang kliyente sa PNP Custodial Center kung saan tiyak ang proteksyon ni Guo. Pero tutol dito ang prosekusyon sa pangunguna ng ombudsman na kinatigan ng korte. Nang sabihin ng depensa na magpipiyansa si Guo, nagmosyon ang prosekusyon na dapat quadruple ang bail nito. Matapos ipakita ang kakayahang umalis ng bansa kaya nahuli sa Indonesia. Sa huli, nagdesisyon ang korte na triplehin ang piyansa. Kaya mula 180,000 pesos, naging 540,000 pesos ito. Dahil sa piyansa, hindi na itinuloy ang naunang planong desisyonan ng hiling ng Kamara na mapasa kanila ang custody kay Guo matapos makontempt sa Pogo investigation ng Quadcom. Pero matapos siyang makapagpiyansa para sa kasong graft, inaresto naman si Guo sa bisa ng arrest warrant mula sa Pasig RTC para sa kasong qualified human trafficking. Well, actually, tanggap na niya yung situation. Nag-sync na sa kanya yung mga pangyayari na yan. So, sabi nga, you just have to leave it to the Lord. Magpa-file po kayo ng petition to post bail doon sa qualified human trafficking. Petition for bail. Opo. Nasa 4th floor ng female dorm ng Pasig City Jail ang magiging selda ni Guo. Siyam lang dapat ang PDL dito, pero mahigit 4 na po ang nakakulong. Kabilang sa mga narito ang 3 babaeng kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy. Pagtitiyak ng BJMP, walang VIP treatment kay Guo. Medyo mahirap po siguro yung adjustment dito. Sa ngayon po, yung nakita po nilang bakante is yung nasa pangatlong palapag nung bed banks. Yun na lang po ang bakante. Yung mga dating pinaglalagyan ng gamit. So, pinapabakante na po ng warden para yun po yung sleeping space. We assure the public na wala talagang VIP treatment. Atom, anumang oras mula ngayon ay inaasahan na ang pagdating dito ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Sinabi rin sa atin kanina ni Superintendent Bustinera na pagkarating dito ni Guo ay sasalang muna siya sa interview at saka sa booking process. Pagbibigay din ulit nila na wala raw magaganap na anumang special o VIP treatment dito. At live mula dito sa Pasig para sa GMA Integrated News. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Sa magkahiwalay na operasyon sa Quezon City at Rizal, nasabat ang mahigit 1.2 milyong pisong halaga ng droga mula sa 3 suspect na high-value individuals. Habang sa Baguio, arestado ang umano'y drug queen ng Norte. Saksi, si James Agustin.
Sa fast food restaurant sa Baguio City, naaresto ang 48 anyos sa babae na umano'y drug queen ng Norte. Batay sa investigasyon, galing Maynila ang suspect dalang kontrabando na i-deliver dapat sa kanyang katransaksyon ng isang undercover agent. Nakumpiska sa kanyang 68,000 pesos na halaga ng shabu at budal money na ginamit sa operasyon. Malawak daw ang operasyon ng suspect sa mga lugar sa Hilagang Luzon. Tumagi na magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang suspect, pero sabi niya na pag-utusan lang siyang i-deliver ang illegal na droga. Sa Barangay Commonwealth, Quezon City, 1.1 million pesos na halaga ng shabu ang nasamsa mula sa 40 anyos sa lalaki. Itinuturing siyang high-value individual na nag-ooperate sa ilang barangay sa lungsod. Itong ibang poser sa nearby barangay at karatig lugar ay sa kanya po kumukuha ng illegal na droga. Usually, kaliwaan po yan, at minsan naman ay through online transaction. Tumagi magbigay ng payag ang suspect na naharap sa reklamong paglaba sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Inalam ng mga pulis kung saan kumukuha ng droga ang suspect. Sa Binangon ng Rizal, 2 ring high-value individual ang nahulihan umano ng halos kalahating milyong pisong halaga ng shabu. Nasa Binangonan din umano ang karaniwan nilang parokyano. Wala pang pahayag ang mga suspect. Tinutugis naman ng mga pulis ang kasamahan nilang nakatakas. Para sa GMA Integrated News, James Agustin ang inyong saksi. Nawi sa pananaksak ang alitan umano ng isang babae at kanyang bayaw. Arestado ang suspect. Saksi si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Agad dinala ng mga residente ng Santo Niño, Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City ang 37 anyos na babaeng biktima ng pananaksak sa lugar. Ang sospek sa nasabing krimen, ang mismong bayaw ng biktima. Ayon sa Agora Police Station, agad nilang inilunsad ang manhunt operation laban sa sospek. Sa tulong ng Barangay Tanod sa Lapasan, nahuli ang sospek malapit sa isang eskwelahan. Na-recover ng mga pulis ang kutsilyo na ginamit ng sospek sa krimen. Actually, sa base po sa statement sa tuang witness, before daw niya gidungga, gihapak pa niya og baso sa ulo ang biktima. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alamang meron na umanong alitan dati pa ang biktima at ang sospek. Bago pa mangyari ang insidente ng pananaksak, nakapagpa-blatter pa ang biktima. Sa pagkakaroon, ang biktima na pa sa hospital, o ang suspitsado na paila na po nato yung kasong frustrated murder. Sinubukan ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng sospek, ngunit tumanggi siyang humarap sa kamera. Para sa GMA Integrated News, ako si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nananatiling nasa heightened alert ang Bulkang Canlaon sa Negros Island. Di inaalis ang posibilidad na magkaroon uli ng malakas na pagsabog gaya ng nangyari noong Hunyo. Naka-alert level 2 ito at maaaring lumala ang aktibidad ayon sa PHIVOX. Sa loob lang ng 24 oras, nakapagtala ito ng 45 volcanic earthquakes. Sakaling ma-expose sa sulfur fumes, abiso ng PHIVOX, uminom ng maraming tubig at hugasan ng mata gamit ang malinis na tubig. Pinayuhan na rin ng mga residente na huwag nang pumasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone sa banta ng phreatic eruptions. Baha pa rin sa 20 barangay sa Kalumpit, Bulacan dahil sa epekto ng habagat at high tide. Sa gitna naman ng thunderstorm sa Cotabato, tinangay ng rumaragas ang tubig ang isang pickup. Saksi si CJ Turida ng GMA Regional TV. Tagilid na ang pick-up na ito habang stranded sa gitna ng rumaragas ang tubig sa Alamada, Cotabato, pasado alas 6 kagabi. Biglang tumirik ang pick-up habang dumadaan sa spillway. At dahil tuloy-tuloy ang malakas na ulan, tumaas pa lalo ang tubig at inanod ang sasakyan. Rumisponde naman ang MDRRMO at BFP at hinila ang sasakyan. Nailigtas naman ang 3 sakay. Sa San Fabian, Pangasinan, class shifting ang ipinatutupad sa Longos Elementary School na halos 3 linggo ng lubog sa baha. Nangingitim na ang tubig mula sa covered court hanggang sa harapang bahagi ng bakuran at mataas pa rin ang tubig sa ilang silid-aralan. Bunsod ito ng pag-ulan simula pa noong manalasa ang bagyong Enteng na sinundan ng habagat at ng katatapos na bagyong Hener. Nagsusubside man but every time na may ulan, tatas ulit. Sana 1 week na walang ulan, saka may magsusend siya dito. Makikipag-ugnayan ang pamunuan ng paaralan sa lokal na pamahalaan para matulungan sila sa pagtatambak ng lupa
kahit sa daanan lang papunta sa mga silid-aralan. Sa Kalumpit, Bulacan, 20 barangay ang lubog pa rin sa baha dahil sa epekto ng habagat at high tide. Hanggang 7 dalampagan ang pinakamataas na baha sa barangay Maysulaw. Sa barangay Bulusan, problema pa ang mga sira-sirang kalsada sa ilang lugar. Lubog din sa tubig ang Calizon Elementary School. Yun lang, hirap. Dalawang lugar ng lubak-lubak na yan. Dalawang lugar na ito. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Iniimbestigahan ng PAOK ang mga transaksyon ni na-dismissed Bamban Mayor Alice Guo at ni Tony Yang, na kapatid ng dating economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ininquest na si Yang matapos siyang maaresto kahapon dahil sa paglabag umano sa immigration laws. Saksi, si John Consulta. Hinarang sa NAIA Terminal 3 ng Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK si Tony Yang, kapatid ng dating presidential advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang. We have a mission order issued by the Commissioner of Immigration for your case here for being undesirable alien and for misrepresentation. You're under arrest. Pero bukod sa kasong yan, may warrant din siya sa China dahil sa fraud ayon sa aking source. Ayon naman sa PAOK, isa umano si Tony Yang sa mga katransaksyon ni Alice Guo sa kasagsagan ng Pogo operation sa Bamban, Tarlac. May transactions kasi na kami na tinitingnan. And yung transaction na yun, talagang nag-abot sila, hindi lang isa o dalawa, nag-abot sila dun sa mga transaction na yun. Yung kay Alice Guo, yung Banban, tsaka yung grupo nitong si Tony Yang. Nakarecover sa bag ni Yang ang 1.4 million cash at mamahaling gamit, pati Chinese passport at Philippine birth certificate na late ding nairehistro tulad ng kay Alice Guo. Lumalabas na halos pareho ang birthday ng kanyang mga katauhan. Inimbestigahan namin yung Antonio Maestrado Lim. And then sa pag-iimbestiga namin, lumalabas na siya pala ay si Tony Yang. Pinalalabas niyang Pilipino siya kahit hindi umano. Because of that birth certificate, nakakuha na siya ng mga government-issued IDs. Like yung mga driver's license. Meron nga siyang yung firearms registration, tsaka yung permit to carry niya. Kasing level at modus na ginawa ni Alice Guo para makakuha siya nung identity niya dito sa atin. Ayon sa PAOK, iimbestigahan nila ang Municipal Civil Registry na nagproseso ng late registration ni Tony Yang. Hindi natin alam, baka hindi lang isa o 10 ito, baka libo din ang nag-late registration dito. Which is, ang iniisip namin, baka nakapag-establish na rin sila ng mga ganyang criminal activities. Ayon sa PAOK, tinututukan din nila ngayon ang 10 ektaryang property na ito umano ni Tony Yang sa Cagayan de Oro na may sariling port at hinihinalang may pogo sa loob. Nagpasok sila ng bigas from Vietnam. So, sinita yan. Kasi since sila ay nasa steel business, dapat steel lang talaga ang pwede nilang gawin at pwede nilang ipasok. Yung mga structure na nakita namin doon, yung initial intel report sa amin, talagang ginawa yon para sa Pogo. At marami nakikita mga foreign nationals doon sa loob. So, siguro in the next few days, baka either pasukin na namin yun o inspeksyonin. Kanina, sumailalim na sa inquest ng Bureau of Immigration si Tony Yang para sa immigration law violations. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyo. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.